welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, meron ako itatry na i-repair. Isa siyang LED TV. Tatak na LG. Ang issue niya is namamatay daw siya mga after 10 or 15 minutes. So ang kanyang screen okay naman daw, nagkakaroon naman siya ng display pag naka-power on. At kung nakakabit siya guys sa mga TV box, ay may sounds naman at may napapanooran din na palabas. Ang problema niya lang guys is after 10 to 15 minutes daw ay nagsa-shutdown siya ng kusa, tapos bumabalik siya sa standby mode at iilaw ng red dito. So tetesting natin guys. Sasaksak ko muna guys. So yan guys, nag-power on siya, standby, yan lumabas ang kanyang display. So orasan natin guys kung ilang minuto bago sa mamatay, tapos saka natin siya bubuksan. Okay guys, ang oras ngayon is alas 12. So titingnan natin mamaya kung anong oras siya namatay. So iiwan ko lang guys yung camera nakatutok dyan, tapos mamamatay siyang kusa. Ipapass forward na natin para hindi natin masyado mapahaba ang video. So yun guys, namatay na siya. Ayan nag-red. Ang oras 12:05 lang in the afternoon. So 5 minutes lang, hindi na siya umabot sa 10 minutes. So okay guys, ang gagawin natin bubuksan natin to. At tingnan natin yung check natin yung kanyang power supply. Okay? Siya nga pala guys, ang kanyang model ayan is model bali LG 49286-100. So yan siya, made in Korea. Okay, 49, so meaning 49 inches. Okay guys, so ayan, okay, so yan ang kanyang okay. Lipat tayo ng pesto. Eventually. Guys, okay naman yan sa power supply niya, na check ko na siya. Tapos sinubukan ko guys isolate yung LVDS nito dito sa papuntang Ticon para hindi tayo maka-apekto ron kung ano mang dito. Tapos sinubukan ko, ito lang siya guys, ito lang pinandar ko. So ganun pa rin guys, after 10-15 minutes nag-off pa rin siya. So ginawa ko, inano ko to, binuksan ko, tatry ko buksan kasi napansin ko to masyadong mainit yung kanyang heatsink, parang hindi masyadong normal yung kanyang pag-iinit kasi mga ibang heatsink hindi po okay naman. Ito lang talaga mainit na mainit, yung talagang pag tinagal mo yung kamay mo para makapasok ka. So ginawa ko siya, tinanggal ko lang siya. Tanggalin mo natin to. Okay, so tinanggal ko ito guys, tinanggal ko yung main board. Tapos ito yung pinakatakip nito, yung umiinit, hinangat ko. So yan ang nakita ko guys, ayan yung pinaka niya, CPU nya, pinaka main niya. Tapos ito may heatsink din to, hindi ko na to, ito lang guys, parang natuyo na yung napansin ko, parang natuyo na yung kanyang
kuan. So lalagyan ko lang uli siya uli ng ano para maganda yung conductivity niya rito. Ayan. Guys, nakuha ko na yung silicone paste or silicone compound. Lalagyan ko lang siya para maganda yung magiging conductivity niya sa heatsink niya. Pag shutdown kasi guys nitong mga unit, maraming dahilan guys. Hindi natin masasabi sa ano lang, power supply, sa kuhan. Maaring halimbawa nagawa na natin lahat ng paraan at ganun pa rin, pumunta tayo sa last resort natin, yung sa settings, gagamitan natin ng remote. Titingnan natin baka naka-on yung mga timer ba, kasi minsan may mga pag halimbawa naka-on na timer, baka may naka-on na 10 minutes o 15 minutes mag-off siya. So titingnan natin kung meron naka-on na ganun para i-off natin, baka sakaling yun ang saring dahilan. So pero for the meantime guys, gagamitin ko muna lahat ng mga pwede natin ano rito para saksak lang guys. Yan guys, umilaw na yung mga backlight. Ayan, yung mga kulay blue na yan, backlight. Ayan, umilaw. So, ang oras ng pag-ilaw niya 2:05 ng hapon. So, titingnan natin kung ilang minuto bago siya uli mamatay. Tapos, ano natin, lagyan natin uli ng another check pag namatay na siya. Ayan, makita nyo naman yan guys. Yeah. So yung 13 volts na, okay, nandito naman yung 13 volts niya. Ayan, 13 volts, 5 volts niya dito. So may supply naman siya. Tapos yung 3.3, ayan guys, yung sa 5 volts pa rin. Okay, ito yung kanyang 1.5 volts. Ayan, 1.5, kita nyo ba guys? So may kompleto yung mga supply nya. Tapos yung guys, ayan, 3.4. So okay guys, yung mga required voltage ko naman, nandyan naman. Walang problema nila talaga guys, nagsha-shutdown siya dahil sa anong dahilan, yan ang inaalam natin. 10 minutes na siya guys, 2:05, 2:15 na ngayon. 10 minutes na siya, mga siguro mga approximately 20. Ito mga 2:20 mag-off na siya, 15 minutes. Tingnan natin kung mag-off siya talaga ng 15. Kasi kanina obserban ko 15 minutes nag-off siya. Yun, matay. So yan guys, namatay na ilaw. Eksakto 20.
220. So 15 minutes talaga siya bago mamatay. Okay guys, so try naman natin guys yung isang paraan pa. Pupunta tayo sa settings niya. Titingnan natin kung may naka-on na mga timing, mga timer. Reflection yung ilaw. Patay natin ilaw. Ayan. Okay, so yan siya. Gamitan natin siya ng remote. Yan, naka red light siya guys. Try natin switch on ng by remote. Yan. Yan, nag-open siya. Okay. So, punta tayo sa settings. Yan, okay naman, magalaw naman. Yan. Punta tayo sa settings. Ito, sa remote natin, ito ang settings. Okay. Ayan, settings. Punta tayo dito sa all settings. Okay natin. Okay. So, punta tayo dito sa general. Ayan, general settings. Yun, sa mga timers. Punta tayo sa timers. Tingnan natin kung may mga naka-set ba na ano. Okay. So, wala. Naka-off lahat. Yan guys. Sleep timer off. Tapos, sa timer power off din. Timer power off. Naka-off din. So, hindi siya automatically off. Wala siyang nakaset na ano, timer. Punta tayo sa baba. Kailan naka-off din ito. Ayan. Ayun, Simplink HDMI CSC. Naka-off naman. Ayan, kasi ito yung on niya eh. Ayan, ayan ang on. Tulad natin speaker. Simlink, ibig sabihin pag meron kang mga nakalink na ano. So, off yan. Balik natin sa off. So, okay naman guys ang settings. Wala namang problema. The next day, later. Guys, nag-decide na ako. Papalitan ko na itong motherboard nito. Ito, papalitan ko na lang. Kasi, pag mag-ano pa tayo nito, magbabaklas pa tayo ng processor nito, yung IC sa loob. Bali, tinignan ko guys, yung IC, yung model niyan ng processor niya is ito guys, yung kanyang part number LGE 6551-DA2. So tinignan ko siya, meron namang available guys sa Shopee. Kailangan ang halaga nasa 1,000 din. Yung chips lang nun guys yung IC lang. Tapos tumingin din ako ng board. Medyo mas nainganyo ako sa board kasi yung board makakabili ka ng may 900, may 800 plus, may 1,000 depende sa model. May nakita guys na kapares na itong model na to. At nabili ko lang siya guys sa 800 plus. Kasama na yung guys yung IC sa loob. So saan ka pa? Yung isang piraso na IC na ipapalit natin dito sa nag-overheat na IC rito o yung kasama na yung board. Siyempre yung board na guys. So ito na guys, papalitan na natin. Bali
ito yung ipapalit natin. Yan, parehas naman yan sila guys. Ayan o, pareho. Parehas din dito. Kaya ipapalit na lang natin. Tapos itry natin guys kung magbabago na ba siya, kung hindi na ba siya magsa-shutdown every 15 minutes. So ang gagawin natin muna is tatanggalin muna natin ito. Yung mga kanya nakakonekta sa kanyang mga peripherals niya. Yan. Ito ipapalit natin. Kabit lang muna natin ito guys. Ayan. Okay. Tama-tama guys yung ipapalit natin. Meron siya ditong HDMI. Kasi yung sa luma guys, ito tinanggal natin, wala nang HDMI dito, nasira na. Ito naputol. Isa na lang di HDMI dito, tsaka dalawa rito. So ngayon 4 na uli HDMI nya kasi papalit natin, meron dito HDMI. Okay guys, so tabi muna natin ito naman ikabit natin. Umilaw na guys yung kanyang power standby. Pindutin na, ayan, kita nyo guys, umilaw na, nag-start up na. Ayan yung kulay blue, yung kanyang backlight. So pag inangat natin, tingnan natin guys, angat natin kung may makita tayong picture. So bali in-start natin is alas 4 ano yan, 8. Papapal natin alas 4 Gs sarado. Tapos orasan natin kung kailan sa mamatay. So ito, ilalagay natin yung timer is 4 Gs. So yan muna natin. Pinower on ko guys. Ayan. Yung timer natin ng alas 4 Gs kanina. Para makita natin kung ilang minuto on. Tingnan natin kung yan. Lagay natin siya sa yan, lagay natin sa all inputs. Ayan guys, babas na yung kwan. So wala tayong palabas. Ayan guys yung oras. Hindi ko na siya ikakat para kita natin tamang oras. Basta alas 4 G siya kanina natin inopen. So yan, titingnan natin kung gaano siya katagal bago mag-shutdown, kung magsa-shutdown pa ba siya o tuloy-tuloy na. Yan, nakita niyo sa relo, 15 na ngayon. So Gs plus 15, dapat 25, mamamatay siya uli sa 25. Sana hindi na siya mamatay, tuloy-tuloy na. Pag hindi na siya guys namatay dyan sa 4:25 PM na yan, ibig sabihin tuloy-tuloy na yan. Tapos yan, 4:25 na, hindi pa siya namamatay. So meaning guys, medyo mukhang okay na. So hintay lang natin guys, palagpasin pa natin guys ng kahit mga ilang minuto pa bago ko confirm na talagang good na siya.
So yun guys, 45 na. So hanggang dito na lang guys yung aking video. At sigurado naman tuloy-tuloy na yan. At kung nagustuhan niya guys yung aking senior sa inyo na idea kung paano ang re-repair, paki-like and share na lang guys. And don't forget to subscribe to my channel Nip TV and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat.